Sabi pa dito, worst restaurant ever. Oh my God, grabe yung mga sinabi na tawag to. Awful food and cleanliness for a high price. Sana hindi masira ang chat ko dito dahil malamig na to eh. At nalutusan na siya kanina bago ilagay dyan. Super lamig, parang galing sa freezer. Hi be! It's me, Francis Gandhi, and welcome back to my channel. So for today's video be, samahan nyo naman ako para sa ating panibagong adventure dito be sa Kuala Lumpur. Dahil ngayon guys, ang gagawin naman natin ay titikman natin dito yung worst rated restaurant. So mamaya, kukwento ko sa inyo yung worst rated restaurant, pero for now, samahan nyo muna ako saglit dahil bibili muna ako ng hard drive dahil hindi ako makapag-edit ng mga vlogs ko. So, ay, pogi dadatan. So, adib lang muna, Francis, dahil kailangan makapakita natin dadaan na pogi. Bale, yung itatry natin na worst rated pogi, di ba? Oo, siya. Sige, maghanap muna ako ito ng hard drive. Sana nag-iba tuloy yung pininong hard drive na. Sundan si Pogi. Char. So hindi ko kabisado itong mall na to guys. Hanapin natin muna dito saan ako makakabili ng hard drive kasi kailangan ko talaga yun. Ang tanong, gaano kaya kamahal dito ang kanilang hard drive? Let's see po so much. Huwag kayo mag-alala guys, pareho lang naman yung mall. Pareho rin ang mall nila, yung mall natin sa mall nila. So tingnan natin dito guys kung meron tayo mabibiling hard drive. Ooh, parang wala. Do you have hard drive? Hard drive? No. So wala daw sila dyan guys. Baka sa level 3 daw. Parang doon ata ako galing ah. Try lang natin ulit. Hindi ko alam kung naging matured lang na ako. Tapos, hindi na rin ako nag-enjoy sa mga mall guys. Ayoko na nasa mall. Although maganda itong ginagawa ko, cardio, di ba? Naka 10,000 step sa loob ng mall. Hi, kabayan! Kamusta? Nakikita ko kasi. Hello, sorry. Okay. Yeah, sorry. Ay, ito ulo na ito. So anyway, ito na nga, papunta na tayo ngayon guys doon sa lowest rated restaurant dito sa Kuala Lumpur or worst restaurant. So ito guys yung mga rating na nabasa ko ha. Actually, sinearch ko lang, siya agad din lumabas. Sabi ko lang, worst restaurant, lumabas agad siya. Ang sabi sa kanya dito ay one of the lowest rated restaurants in Kuala Lumpur. It has consistently received poor reviews for its food quality and cleanliness. Diners have complained about undercooked chicken, stale seafood, and a general lack of freshness. The ambience has been compared to a noisy canteen, and management appears unresponsive, with unclean floors and poor service adding to the negative experience. Many reviewers agree that the food was overpriced for a subpar quality.
So, sabi pa dito be, not much of a comment on the food but absolute rubbish. I would rather spend the amount on multiple times on Mamak than rubbish place. Oh my God. So, based sa pagkakaintindi ko, it's a fine dining but it has the worst reputation pagdating sa, as I've said, kalinisan, quality ng pagkain, and sa service itself. Sabi dito, some of the food tastes not so nice and overcooked, especially oyster. We quite fancy sashimi, fresh and nice. We still looking for king crabs. We hope you can add more variety to your seafoods. Sabi pa dito, worst restaurant ever, not just worst buffet. Oh my God, grabe yung mga sinabi na tao dito. Awful food and cleanliness for a high price. What a dump. Expensive and unpleasant canteen kind of place. Siyempre, ibababa ko na ba yung ating expectation dito so kung anong makikita natin doon. And, huwag kayong mag-alala. Yung camera ko guys, sobrang liit lang. Hindi naman nila to mababago. At hindi porket nandun to, magiging ching, magiging maganda na ang lahat ng sistema nila, di ba? So, tingnan natin. Susubukan natin alamin yung kanilang pagkain, yung kalinisan, kung responsive ba sila sa ating mga request. At higit sa lahat, yung value for money kasi nga medyo mahal to fine dining to be na buffet. So, mga ka-level siguro to ng Viking sa Pilipinas. So, we will see. Medyo ansya pa naman yung ating Drovam. Shoutout dun sa mga kabayan na nagpa-picture sa akin. Kanina nakalimutan kong tanong yung mga pangalan nila. Hi po. At wala rin ako nahanap na hard drive. So sabi ko na lang dahil medyo nagugutom na ako, kakain na muna ako. Saka ako maghahanap ng hard drive. Baka dun sa area ng restaurant na yon is merong hard drive. We will see. Alam niyo dito, in fairness, ang maganda dito, magkakalapit-lapit lang yung mga puntahan. Parang mga 3 kilometers, 5 kilometers. Wala pang napalayo talaga akong malayo. Nakakatawa lang guys, sabi dito, if you're looking to avoid bad dining experiences, Jagoya is one to reconsider in Kuala Lumpur. Ayan, kung ayaw nyo ng problema, huwag kayo dito pumunta. Tignan natin anong problema ba mapupuntahan natin dito. Parang medyo nakakatakot nga guys. Parang binabasa ko pa yung ibang review dito. Oh. Let's just walk from here. Okay, yeah, drop it. Okay. So, bumaba na ako guys. Based dun sa nabasa kong review na nakakaloka, wala silang makain na maayos. As in, overcook, undercook, hilaw. So, end up, kinain na lang nila ice cream. Oh my God. Guys, so, tanaw nyo ba yan? Love Philippines. Ay, the Philippines pala. Ang sala pala ng lugar na to guys. At saka medyo maaga ako ng konti. So, mga 30 minutes pa bago sila magbukas. For now, mag-iikot-ikot muna tayo. Taray, sala. Sala ng lugar, oh. Woo! Daming tao. No. So, be, it's time. Tara na. Pasok na tayo doon. Gutom na ako. Andito siya guys sa Star Hill. So, medyo sala-sala nga ito guys. Kita nyo naman sa area na ito, puro mga branded, Louis Vuitton, Cartier, Rolex, Dior. O, diba? So, tara, let's go. So papasok na tayo guys, wala tayong reservation kasi parang kakita ko sa internet parang kailangan pa ng reservation. Tingnan natin kung makakapasok tayo. Diyos ko, mukhang sala-sala nga to guys. Guys, I need your help. Siyempre kayo yung mga maalam din. Maalam yung ginamit ko, hindi ba marunong ha? So,
maging observant din kayo. Actually, hindi ko pa nga alam magkano to. Yung sobrang mahal na ito, Diyos ko. Tignan natin. Sana hindi man OA sa sobrang mahal. Pag super mahal, baka ibang content na lang gawin ko, guys. In fairness, guys, pinipilahan. Oh, wait muna tayo na makausap yung reception at maiupo tayo. So ito guys, nakapasok na tayo. Nagkakahalaga ng 203 ringgit. Oh, ito na guys. Ayun, dami nilang dessert. Okay. So, iuupo muna tayo ni ate neto. Tignan natin. So far, parang okay naman siya. Malinis naman. Maganda naman. Siguro depende sa oras na pagpunta mo, no? Pag late na, baka uwis na. Pero parang okay naman. Hindi siya na malayo. Basta ko. So ngayon guys, masasabi naman natin na okay naman siya actually. Parang super taas na ata ng standard ng mga hindi ko matitikman. Tignan natin. So ito yung mga in-order ko guys, makinuha ko pala. So, kumuha ko ng mga seafood at saka ng mga beef. Wala munang rice. Pinaka-rice ko yung sushi. Ayan. So, tara guys, let's eat. Ang sarap ng beef brisket. Nakakatuwa. Saya. Kaya masarap ng beef brisket. Malambot. Hindi lasang luma. Ito guys. Ayan guys, so tingnan nyo. Ba siyang hindi masarap? Tingnan natin. Walang bias guys, hindi dahil gutom ako. Pero it's a burst of flavor talaga. Tingnan natin ito kanilang beef, roasted beef. Roasted beef na medyo medium rare. Dahil hindi naman siya bagong lutong, bagong-bago talaga guys. Yung parang niluto siya na siya kanina bago ilagay dyan. Medyo luma ng itsura niya, no? Pero tingnan natin sa lasa. Nilagyan ko siya ng mushroom sauce. So, tingnan natin. Una, ang laki ng sinubo ko. Pangalawa, ang sarap nung mushroom sauce niya. Medyo, syempre hatang lasang medyo luma na naluto na kanina kasi hindi na mainit, di ba? Sa roasted chicken naman masarap din. Okay yung lasa ng sauce talaga. Fairness. Kahit gulay nga lang, okay eh. Ito pa tayo sa mga isda. Guys, kukutsarain ko na to ha, para mahati ko siya. Ito is parang salmon siya. Ayan. Feeling ko, naiintindihan ko yung mga review na nagreklamo. Kasi ako guys, gusto ko yung pagkain sobrang init din yung parang bagong luto mismo.
Malamig na talaga siya. Okay lang. Niyakap niya na yung, yung kalamigan ng aircon. Pero flavor-wise, masarap siya, maanghang talaga. Sino ko yung mga nagreklamo, yung sabi yung undercooked. Yung medium rare kanina medyo undercooked talaga siya. Pero tanggap natin yung para sa medium rare. Kaso malamig, yun yung problema. Para dito naman, medyo na-overcook naman siya, medyo matigas na. Pero, syempre, tataas yung standard. Sige, accepted. Pero, masarap ba siya? Masarap. Nababago siya ng lasa for me. I-try natin tong tartar. Sarap niya, oh. Oh, wow. Di ba nakita nyo medyo dry na yung ibabaw niya, hindi na siya fresh. Pero kaya pa naman. Nagulat ako sa steak. Pero kung ang anghang niya, grabe. Siguro nga dahil siguro nga dahil buffet siya, na yung lahat is naka-prepare na para pipick upin na lang ng mga tao. Doon siya nagiging problematic, and maybe yung mga tao baka kinumpare ito sa Japan mismo. Ito. Try naman natin itong sushi na to. Ang sarap, guys. Pritong itlog yung binalot sa kanya. Busin ko itong platong nito para mapalitan na siya. Yung beef brisket talaga nila, guys, ang sarap, sobra. Ang labot ng beef. Sobrang malasa. Parang mechado. Nawala yung kaba ko. Naging sulit siya in fairness. Kaya napapasok ko, guys, kinakabahan talaga ako. Sabi ko, wala akong reservation. Baka hindi masarap talaga ito. Baka anong... Ito naman, guys, isa pang... Nasa biscuit naman siya. Sarap. Ito naman tayo, guys. Nag-buffet para sa hotdog. Siguro makakatulong dito kung meron silang yung parang apoy sa ilalim para mainit pa rin lahat eh. Ito naman tayo, guys, cream dory. Ang sarap niya tignan. Cream dory. Let's eat, guys. Ang satela nung isda, pero ang lasa nung sa ibabaw, yung toppings. May cheese, tsaka mga spices. Sarap. Kaso dito ba, hindi pwedeng mag-focus lang sa isang ulam. Kailangan itry mo lahat para sulit eh. Ito, try naman natin itong kanilang tawag dito, oyster. Yung problema, guys, mas malamig pa sa ilong ng pusa. Ayan. Sana hindi masira ang chat ko dito dahil malamig na to eh. Dapat kumiinit pa to eh. Flavor-wise talaga, guys. Lasa kong babasihan. Perfect 10. Kaya lang terang salmon. Ito pa, guys, hindi ko alam anong laman. Salmon din ata ito eh. Break. Wow. Try natin ito. Sarap. Ang sarap. Ba't parang lasang bangus lang naman to?
Lasang imbutidong bangus. Ganun. Sarap. Alam, kuha tayo ng pang plate number 3. So, ito na guys yung ating panibagong plato. So, ang dami kinuha puro seafood at saka mga ihaw-ihaw. So, sana hindi ako ma-high blood sa ginagawa ko, no? So, tara, kumain na tayo. Pangarap ko talaga, guys. Hindi to talaga yung ratings nila dito. Kasi pag sinesh mo lang sa internet, may sila yung unang lumalabas. Na parang, okay naman siya. I would say na parehong standard lang naman siya sa kadalasang mga eat all you can sa Pilipinas. Ito, try natin itong beef yakiniku. In fairness, super flavorful. Medyo malalaki lang yung hiwa niya compared sa yakiniku talaga ng Japan. Clam ba to? Talaba ba to? Ano ba to, guys? Nakita ko lang siya na parang may garlic. Parang masarap siya. So, flavor-wise, masarap yung flavor niya. Gusto ko yung sumipa agad yung lasa ng garlic. Though, mas masarap na sana yun kung bagong init lang talaga. Kasi malalamig. Yun ang problema sa pagkain nila dito, malalamig na lahat. Ito naman, grilled talaba. Ito, grilled oyster. Pwede pa kasi medyo mainit pa. Ito guys, hindi ko alam ano to eh. Super lamig. Super lamig, parang galing sa freezer. Hindi ko kaya, sobrang lamig. Ito naman guys, belly ng salmon. Sarap. Same thing, medyo malamig na. Flavor, wala masyadong lasa. Malasa mo lang yung fat ng salmon. Ito guys, scallop. Sarap. Yung lasang fresh na fresh. Ano naman guys, satay. Actually guys, flavor nila dito masarap. Ayoko lang talaga yung mga pagkain na supposedly dapat mainit, nagiging malamig na. At naman guys, grilled na hipon. Hipon. Tigas. Ito guys, squid. Hindi natin i-deny. May mga pagkain talaga dito na medyo overcooked, meron din mga pagkain na undercooked.
Wala ba perfect, guys? Pero sa overall rating natin sa kanila, okay naman. Responsive naman yung mga naglilinis nila sa bawat lamesa. Naghihintay sila sa pagkuha ng mga gamit na plato, ganyan. And siguro yung kailangan nilang improve na lang is yung panatiliing mainit yung mga dapat mainit. Pero ang mangyayari kasi doon, ma-overcook. So, hindi ko rin alam. Comment down below, guys. Ano yung best solution sa problema nila dito. So, for now, enjoy ko muna itong pagkain ko. Kakain muna ako, be. Yung iba naman talaga dito, guys, din. Malamig din naman talaga dahil parang mga cold cocktail shrimp naman yung mga yon. Normal lang naman malamig. Tulad nito, malamig talaga to. Huwag niyo akong awayan. Alam ko naman pag kailangan malamig at kailangan mainit. Ang creamy ng lasa. Pero alimasa, guys. In fairness, mataba yung ano o crab. Alimasag, alimango. Ito pa, guys, isa pang alimasag. Tatawa rin na sa kabilang lamesa, be. Mga halaan nila, halaan. BRB, guys. Walang ulit ng mga dessert naman. Meron ako, guys, nakuhang buko. Yung buko nila dito, guys, protected. Dahil kung akala nyo yung mga soft drinks na merong mga easy open can, pati yung coconut nila dito, it's coco can. Not can na. Palay. Sarap. So, kumuha ko ng mga prutas nila, guys. Meron akong mga prutas, tsaka waffle. Yung ating coconut. Ay, meron din pala akong ice cream ito. Kumuha akong isang scoop ng ice cream. Tsaka yung iced tea ko. So, kahit ang dessert, guys, kailangan masulit natin to. Pero, anyway, sobrang sulit talaga siya. Parang, hindi ko alam sobrang, I mean, naiintindihan ko yung standard ng mga nag-comment na undercook, overcook, mga ganon, na malamig, ganon. Naiintindihan ko yun. Pero overall, I cannot say na this is the worst. Or kung ito man yung worst dito sa Kuala Lumpur, oh my God, sa Pilipinas, paano tayo? Hindi ko pa nasusubukan. So, try natin muna itong pagkain nila. Hindi naman ako nag-expect ng sobrang bongga for 2,300 pesos. Parang 200,000. Pasok ba siya? Kasi parang pasok naman dahil mahal ang bilihin ngayon eh. Kayo ba? Comment down below. What do you think? Dragon fruit. Mangga. Mas masarap talaga mangga natin, guys. Papaya. Matabang papaya nila, walang lasa. Melon.
Guyabahan ko. Weird ah. Ice cream. Kaping-kapi yung lasa. And anyway, kung gusto nyo dito yung bagong luto lang, pwede naman magpaluto din. Ay, naku, si mga sa Katawi nagpaluto sila eh. Ngayon ko lang nakita. Busog na ako. So ayun guys, sana nag-enjoy kayo sa ating video ngayong gabi. And syempre, as always, huwag niyong kalimutang i-like, share. Syempre, mag-subscribe ka na sa aking channel. Kung naabutan mo tong part na to, please, magdag ka rin dyan sa like. Busog na ako guys. So kailangan ko na ngayon maglakad-lakad ulit sa mall para bumaba yung kinain ko. At magkita-kita na ulit tayo hanggang sa susunod na video. And don't forget to love yourself like someone you want to love because you deserve that kind of love. And all the way here in Kuala Lumpur. Bye-bye, be. See you sa next video. Pamiting nga ako, ah. Sobrang busy ng area na to, be. Parang pakaramdam ko nasa Hong Kong sa area na to. Hi be, it's me Francis Cadet and welcome back to my channel. So, for today's video be, hey, ako maraming taong papalakad sa... So, meron ako mag-adlib ko it. Blooper muna to be.